Ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court or ICC ay isang mahalagang hakbang tungo sa katarungan na matagal na nating inaasam. Bunga ito ng ating sama-samang panawagan na panagutin ng mga nasa kapangyarihan sa mga karahasang naganap sa ilalim ng tinaguriang digmaan kontra droga. Kaya isulit nyo si tatay kung ayaw nyo magkagulo dahil talagang ginulo na, inapin nyo na si tatay, di kung inapin nyo na rin lahat ng Pilipino. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yon, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 na madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na impormasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant.
hindi na ako hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, sila Tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Kaya sabi ko, merong nagko-communicate sa amin dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Isang barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siya ang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang Uniteam, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Hindi ako statistician, pero alam ko, ang division
ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayo ang majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung inappoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya, every time meron ako enkwentro, pupunta siya doon, makibalita o ano nangyari. Ay, ito sir, ito. So doon kami nag-start nagkakilala. Noong kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, huhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan ni-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakaabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo. Sige. Kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising tayong lahat. Pero ako, don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Di ba?
huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero, sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa Poong May Kapal na sana yung sitwasyon ni Pangulong Duterte doon ay kayang-kaya niyang malusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you! Mga kababayan, Senator Ronald Bato de la Rosa